Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, ay pumuli ay tutunghayin ang ating pagbasa para naman sa araw po ng Miyerkules, May 8, taong 2024. Hahanguin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 16, mga talatang 12 hanggang 15. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa aklat ng Simbahay taong 2024. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Mga ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad, sapagkat sa ating pong pagbasa, sinasabi niyang marami pa siyang dapat na sabihin. Marami pa siyang dapat na ituro, kaya lang siguro dahil medyo bata pa sila, 3 taon pa lang ang kanilang pagsama sa ating Panginoon, sinasabi din ni Jesus na hindi nila mauunawaan pa yung mga bagay na gusto niyang sabihin. Ngunit hindi habang panahon na hindi nila alam yung mga ibig ipalam ng ating Panginoong Yesus sa kanila, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang siyang patuloy na magpapahayag ng mga gustong sabihin ng ating Panginoon. At sinasabi din ni Jesus na walang sariling salita, walang sariling dalang pahayag ang Espiritu Santo, kundi yun ay yung narinig lamang niya sa ating Panginoong Yesus. Nang ibig sabihin, ang lahat ng ipapahayag ng Espiritu Santo ay galing mismo sa ating Panginoong Hesus. Ibinabahagi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang narinig niya sa Ama. Marami pa sanang ibig ituro sa Jesus para sa kanila, ngunit hindi pa sapat ang kaalaman ng mga alagad para unawain ang itinuturo niya. Totoo din naman yun eh. Minsan kapag bago pa tayo sa isang samahan, may mga bagay na hindi pa tayo nalalaman, kaya nga tinuturi unti-unti. Pero habang tayo tumatagal, marami na tayong nalalaman, kaya hindi na tayo dapat turuan. Ang dapat ginagawa na lang doon ay ina-apply, ipinapractice. Ganon din yung bata. Ang elementary, may mga bagay na hindi pa nila dapat na marinig sapagkat hindi pa nila maiintindihan. Kailan nila dapat yun marinig? Kapag sila ay unti-unti ay nasa hustong gulang, nasa hustong isip at nasa hustong pagkaunawa. Maaaring ganun din ang kanyang mga alagad o ang mga alagad ni Jesus. Sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo, mauunawaan ng mga alagad ang mga lahat ng sasabihin ni Jesus. Kung ano man ang ibulong ng Espiritu Santo, ito'y nagmumula rin kay Jesucristo. At lalong makikilala ng mga alagad si Jesus, lalo na ang kahulugan kung bakit siya ipinako sa krus at nabuhay na maguli. Kung ang isang tao ay totoong alagad ni Jesus, makikibahagi rin siya sa buhay niya. Mararanasan niyang parang ipinapako rin siya sa krus, ngunit hindi siya mawawalan ng pag-asa sapagkat kumakapit siya sa turo ni Kristo at sumasampalataya na siya'y nabuhay na maguli. Ang lahat ng pagsubok ay may katugunang lunas at lahat ng problema ay may makakayanan kahit hindi mabigyan ng sapat na tugon na inaasahan natin. Totoo naman wala namang hindi kayang solusyonan ang ating Panginoon. Walang problema na hindi niya kayang bigyan ng solusyon. Walang karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. Nang ako'y natanggap na sa sabpina, ito'y pagpapatuloy po nung paring sumulat sa ating binabasa. Nang ako'y makatanggap ng sabpina, takot ang una kong naramdaman. Bakit ako tinatawag sa at ano bang ibig sabihin nito? Ngunit noong nakaharap ko na ang piskal, unti-unti kong nauunawaan na ito'y pagsubok lamang
at ang karanasan ay babala lamang na mayroon pang matinding pagsubok na darating. At ako'y inihanda. Kaya pagdating ng mas matinding problema, matinding kapit ko rin sa Espiritu Santo. Ito'y patotoo na ng ating binasa ng isang pari. Totoo naman yun kapag bigla kang bubulagain ng isang problema, akot naman talaga ang darating. Ngunit, hindi man natin ito nauunawaan, ang mahalaga, huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Kaya ito pinapangyari ng Panginoon ay bilang paghahanda sa atin sa mga paparating pang mga pagsubok problema kung sakaling tayo ay may kakaharapin. Ang ibig sabihin, malakas na ang ating loob sapagkat meron tayong tagapagtanggol, meron tayong kaagapay, merong tutulong sa atin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.